Blessed evening po to each and every one of us. 6:45 na po ng gabi at tayo po ngayon ay naniniwala po ako karamihan po sa atin nakapaghapunan na. Iba naman nagmimerienda pa lang while watching TV, YouTube, especially yung channel natin ha. So yan, thank you sa mga bagong subscribers. Right now, I would like to share something sa atin. So mag-pay lang tayo ng attention. I suggest ito, atin po itong ang tawag dito, himay-himaying mabuti, yung mga sasabihin ko. Sapagkat pag itong mga bagay na ito ay inyo pong nalaman at talagang tumanim po sa inyo, mawawala na po yung ibang kalituhan na gustong ibigay sa inyo ng mga tao na gusto kayong ipa-under uli sa pagkaalipin o sa pagka-under the law, no? So, ito pong mga ito, unang-una ipapaliwanag ko po sa inyo na ito pong mga ito ay mga bagay na ibinilin ng Panginoong Hesus. Ito, mas sweet kasing sabihin yung ibinilin kaysa yung iniutos. Diba? Mas sweet pakinggan, ibinilin niya. Okay, with love. Okay. So, para yung mga gustong mag-bandage uli sa atin, sabi nga ng Galatians 5, no? Magpakalaya tayo. Para yung mga gustong mag-bandage tayo, gagamitin pa nila itong mga bagay na ito para dito tayo i-bandage. No, wag tayong papayag sapagkat maliwanag po sa Biblia na, anong tawag dito? Na ang mga ito po ay mga ordinances o mga ordinansa. Ano po itong mga ibinilin ng Panginoong Hesus na dalawang ordinansa? Ordinances. Una, ito po ay ang communion. Okay, ang communion po ay pag-alaala lamang natin doon sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, hanggang sa ako'y muling pumarito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So, purely pag-alaala lang po siya. Wala na pong iba. Tapos yung isa, water baptism. Habang sinasabi ng iba, nagliligtas daw yung water baptism. Ang water baptism po, never na naging saligan ng naging saligan ng kaligtasan ng kahit na sino. Ang nagligtas po ay ang Panginoong Hesukristo. At ang water baptism lang po ay pagpapakita natin ng ating identification na tayo ay identify na kay Lord Jesus. Actually, dun po sa dalawa, sa communion din po ganon because habang ginagawa natin yung communion, ina-identify natin yung sarili natin doon sa Panginoong Hesukristo na atin pong hinihintay. Kasi hindi ba sabi niya, bago ako dumating, gawin niyo ito. Yan, hanggang sa pagdating ko. Tapos, sa water baptism, ganun din Hindi po ba? Sa water baptism, tuwing may naboborn again, may nasesave. Ito po ay atin pong binabautismuhan. Again, ang pwede pong magbautismo ay lahat ng believers. Pantay-pantay po ang mga authority natin bilang mga mananampalataya. Huwag kayong maghintay ng pastor and all that. Iipunin daw, ganun. No, kalokohan yan. Ang magbabautismo ay mga believers po. Mga believers po. All believers have equally powers. So they are equally given power of authority coming from the Lord Jesus Christ. Amen. So, napakaganda po ng alam natin lahat ng ito. Again, maiksi lang po itong vlog natin dahil alam niyo na sense ko parang may nagpapatugtog ng malakas na naman sa paligid. So, medyo ako po naman ay medyo humuhalan po ng tiyempo. Kailangan kong ma-share sa inyo to sapagkat ito pong water baptism na ito ginagamit po ng mga ibang kulto para sabihin na nagliligtas, no? Malaking X yan, wrong yan. At ito pong communion, sinasabi nila na ito raw po ay nagiging literal na katawan ni Jesus. No? Tapos yung nagiging literal na dugo, no? Hindi po. Simply, ang mga ito po ay mga pag-alaala lang po natin sa Kanya. Okay? So, wag tayong papabandage, wag tayong papaloko, wag tayong papadeceive. Sapagkat ang Panginoong Jesus po, kung ano yung sinabi niya, doon lang po tayo. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, subscribe na, share the video,
para po marami mag-benefit kung merong mga makarinig nito na hanggang ngayon ay naguguluhan at ang masaklap naliligaw pa rin ng landas. No? They need to follow the Lord Jesus Christ in the first place. They need to believe in His finished work. Tapos, susunod na po ang lahat. Tulad po nito, malalaman natin yung mga nagpapalayang mga katotohanan mula sa kanyang mga salita. Salamat, and Jesus truly loves us all.